Ipinakulob sa akin na maging facilitator sa umagang ito. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon po akong paalala po muli. Pwede po yung mga cellphone natin, ipaki-off po natin muna. Lahat pong may mga cellphone dyan, paki-off lang po natin muna habang nandito po tayo ngayon sa dakong banal na marapat lang igalang at respetuhin natin na tayo inakay ng saganang hindi sa atin kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay na Diyos. Pwede po ba? Mayroon po akong itatanong po Ito po ay angkop sa ating ibibigay na pagninilayan po natin sa araw na ito. Sino pong hindi nakadama ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin? Taas po yung kamay. Sino po yung hindi nakadama ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin? Taas po yung kamay. Wala po talagang mahal po tayo ng Diyos bilang mga anak niya na pinahiram ang buhay. At sino naman po yung nagmamahal sa kapwa niya higit sa kanyang sarili? Taas pong kamay. Wala po nagmamahal sa ating mga kapwa. Taas po yung kamay, yung nagmamahal sa ating mga kapwa higit sa ating sarili. Ako po. Yun lang po ba? Wala na. Di ba lahat tayo dapat magtaas ng kamay? Yun lang po masunod natin yung 2 utos na ibinigay ng Diyos sa atin Yun po binabalik na natin yung pagmamahal sa Kanya, hindi po ba? Ngayon po ibibigay yung pagninilayan natin po sa magang ito, ang ating pagsalu-saluan Sino pa yung bago po dito? Tanong ko lang po, yung mga bago. Taga saan po kayo? San Luis, kayo po? Magandang umaga po na kayo'y inakay ng Panginoon sa dakong banal na ito. Salamat po. Ang pagninilayan po natin sa mga ito sa tagal na ng panahon na ang lahat ay napaparito upang makarinig ng salita ng Diyos, mamagitan ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo. Ang pagninilayan po na binahagi po sa akin, paano po ba natin pangahalagahan at pangunahin sa ating buhay, sa ating sarili, na nadama natin ang Diyos na buhay? Nakuha niyo po yung pagninilayan natin? Paano po ba ninyo pangahalagahan at pangunahin sa iyong sarili na ang Diyos ay buhay? Meron po bang magbo-volunteer? Wag po kayong maiya. Wag po kayong maiya. Yun po ay talagang binabagi po ng Banal na Espiritu na ating pagnilay-nilayan. Wala po bang mag-volunteer? Wag kayong matakot. Nakakatakot po ba? Nakakaiya po ba? Sige po. May request po kapatid na Mirna po bilang sa Espiritu, kabiyak ng puso sa bilang tao, tinatawagan po na mag-alay ng papuring awit sa ating Panginoon. Palakpakan po natin yung Diyos na buhay. Papuri at pasasalamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Wala na pong masambit ang labi ko, kundi kayo na po ang bahalang magpadama sa bawat isa. Nakatotohanang kay sarap mong madama. Nakatotohanang kapag pinaniwalaan ka, ang maigting na damdamin at pagpupuyos ng damdamin na maalayan ka ay di mapigilan sa mga damdamin. Pangunahan mo po ako at pagharian, Ama. Amen. Buhay po ang Diyos sa bilang sarili, sa bilang sangkatauhan. Kung minsan po, pagtalang hindi tayo sinidlan ng tapang ang
Panginoon, maaaring maisip mo, nakakahiya, baka ang iba ay nasang magbahagi, subalit ang kapatid na ito araw-araw ay tumitindig. Alam niyo po, sabi ko kanina bago umalis ng tahanan, kapatid na Alan, ako po ba'y maaaring maunang umawit para po hindi ko nagagambala ang pagluwal ng mahal na apo. Ang tugon po niya sa akin ay kung ano po ang kalooban ng Ama. Tinanggap ko na po sa sarili ko yon kung panghuli, kung paano ay dumating po ang ating kapatid na Marie bilang pinag-aatasan ng banal na Espiritu na siyang magtalaga ng mga facilitator sa bawat araw. Paglapit ko po, narinig ko, humihingi ng volunteer ang kapatid. Wala naman po, sabi po ng kapatid na Marie, umawit ka muna kapatid. Kaya mga mahal ko, nawa po, damhin nyo na lang po yung damdamin ko kung ano po yung nababalot sa kalooban ng damdamin ko at mauunawaan nyo po kung bakit sa bawat araw minimithi kong tumindig sa harapan. Di na po ako magbabahagi at ang bilang kabahaging ng Diyos, handog ng Diyos sa akin ay ang alayan siya ng awitin. Muli po, Ama, naniniwala po ako na ang nagaganap na ito sa buhay ko ay mula sa iyo. Naniniwala po ako sa iyo na sa pamamagitan ng bawat isang naghahandog ay tuwirang mararamdaman na ikaw ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Amen. I believe for everyone stay. I believe for every drop of rain that falls, of flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glow. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe. Yes, I believe. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in a great somewhere hears everyone. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why. I believe every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why. I believe. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyong gabay at patnubay. Salamat po at di mo kami pinabayaan. Salamat po sa talinong handog mo. Salamat po sa lahat-lahat ng mula sa iyo. Amen. Salamat po, kapatid, sa magandang awitin na inalay mo sa ating Panginoon. Ninamdan niyo pa ba yung lyrics? I believe. Pagtitiwala. Na kailangan natin magtiwala sa Diyos na buhay na nagpahiram ng lahat sa atin. Wala na pong iba pang
ating sandigan, kundi siya lang. Mayroon po ba magbo-volunteer sa pagninilayan natin? Paano po ba pangalagahan at pangunahin sa sarili mo ang buhay na Diyos? Tatawagin ko po ang kapatid na Tatay Erning po. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid. Purihin ka. At sa pagmamahal na inyo sa amin, maraming salamat po, Ama. At muli mo na naman po ako hinirang upang magbahagi at magsabi ng buong katapatan sa pangalan mo. Amen. Salamat po, Ama. Una po ay magandang umaga ang ipinaabot ko sa mga alagad, sa mga kamukha kong kaps, sa mga pasyente, sa mga tagasunod, at sa IDT po, ipinaabot ko ang magandang umaga sa ating lahat. Una po ay tumatanaw ako kung sino ang magbo-volunteer. Wala po akong mapansin na magbo-volunteer. Pumasok po sa isip ko, siguro kamukha ko itong nahihiya. Bagay na hindi tayo dapat mahiya. Lalo na kung ang ipahayag natin ay ang kadakilalang ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat ang sinasabi po, kung ano raw po ang gawin natin sa isa sa pinakamaliit niyang kapatid, hindi natin doon ginawa kung hindi bagko sa ating amang nasa langit. At ang karugtong po noon, madiin po sinasabi na huwag daw po natin siyang ikahihiya sa harap ng maraming tao. Sapagkat ang sinasabi po roon, kapag kakasya ay ikinahiya natin sa maraming tao, walang pagsalang tayo man ay ikahihiya natin. Ngayon, ang Panginoon po mismo ang nagsasabi niyan. Ngayon sa ating pong lahat, gusto po ba natin tayo ay ikahiya niya pagdating natin doon sa kanyang amang nasa langit? Sige nga po, sumagot nga po tayo kung merong gusto na tayo ikahiya. Kaya po, minamahal kong mga kapatid, bagay po pala na hindi natin siya dapat ikahiya. Tayo po ay binigyan niya ng lakas ng loob para patapangin, palakasin, para ipagsigawan natin ang kanyang kadakilaan. Nakalulungkot po, mga minamahal kong kapatid, ang magpahayag ng mga banal na salita, sapagkat baka po isipin ninyo na sino ako para magpahayag. Siguro po, isa lang ako sa ginamit para magpahayag ng magaganong kataga. At dito po sa ating binabasang banal na sulat, kanina po naisipang kong buksan sa pagsasalita po ni Jesus danduro ng mga eskribas at pariseo. Isa po sa mga pariseo ang nagtanong,
Panginoon niya, alin po ba ang mahalagang utos? Matulin po sinabi sa ng Panginoon na ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong pag-ibig, at ng buo mong lakas. Yun po ang sinabi. Kung sa gayon po pala, bawat isa sa atin ay inaanyayahan na ibigin natin ng buong puso ang ating Panginoon. Ng buo nating lakas, ng buo nating pag-iisip. Ibig sabihin po ay ang buo nating kalakasan ay iukol natin sa ating Ama na siyang nagkaloob ng buhay at lakas sa atin. Yun po ang unang utos. Una sa pinakamahalagang utos. At ang pangalawa pong binabanggit ay yung mahalin daw po natin ang ating kapwa ng paris o tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kung magkagayon po, kapag kakaminahal natin ang ating kapwa ng kamukha ng ating sarili, anuman ang ikasasama ng loob ng ating kapwa, anuman ang hindi magiging maganda sa paningin ng ating kapwa, nagawa na natin. Kung siya ay mamahalin natin ng kamukha ng pagmamahal natin sa ating sarili. Dahil ang ating po sarili, hindi natin gustong masaktan. Ganoon din po pala, kapag kakaminahal natin ang ating kapwa, huwag natin dudulutan ng ikasasama ng loob. At kapag kakapo iyon ay ating nagawa, doon pa lamang po tayo nagkakaroon ng puntos papunta sa ating Amang nasa langit. Dahil nalulugod po ang ating Ama na nakikita sa ating mga minamahal niya na tayo ay gumagawa ng ikalulugod ng kanyang Amang nasa langit. Minamahal kong mga kapatid, ngayon po ay tayo ay nasa mga araw ng pagninilay, araw ng pagdidili-dili, araw po ng nalalapit na pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya marapat lamang po na tayo ay makagawa ng mga bagay na kalugod-lugod para sa Kanya. Dahil iyon po ang hinihingi. Hindi po ba tayong lahat, lalo na yung mga matatandang kamukha ko rito, tayo ay marami rin ng mga anak. Gusto natin na ang ating mga anak ay malagay doon sa lalong magandang kalalagyan. Lahat tayo rito ay may mga anak. Gasino pa po ang ating Ama na nagbigay sa atin ng buhay, ang hindi malugod kung nakitang ang kanyang mga anak ay nagmamahalan sa isa't isa tulad ng ginagawa niyang pagmamahal sa ating lahat. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin dito na may mga karamdaman. Alalahanin po natin na tayo ay nakarating dito sa lugar na ito nang hindi sa ating sarili, kung hindi bagkus tayo ay inanyayahan ng Ama, ng ating Panginoon para makarating dito sa mga araw na ito, dahil ito pong mga araw na ito ay isa na sa mahalagang araw. Dahil nasabi ko nga po kanina na ito ay araw ng pagdidili-dili, lalapit na pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad po ng nabanggit ng ating kapatid na sinasabi kanina, kung ano ang magagawa natin, paano nating maipakikita ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Siguro po ito na ang mga araw para natin maisakatuparan ang mga bagay na kumbaga man nalalaman natin nakakaligtaan nating gawin. Siguro po itong mga araw nito
ito na ang panahon para magawa natin ang lalong higit na maganda at lalong higit na ikatutuwa ng ating Amang nasa langit. Muli po, hanggang dito na lang at binabati ko kayo ulit ng isang magandang umaga sa ating lahat. Puri ng Ama, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Tutuwanan pong binahagi nating kapatid na siya po nang siya ay may karamdaman, nagbata po siya, nagtiyaga po siya upang makamtan niya ang hiwaga ng Diyos. Dahil po pinalagahan niya ang pagmamahal ng Diyos at pinanguna niya sa buhay niya ngayon na nakilala niya ang Diyos ay buhay. Ang susunod po magbahagi po ang ating kapatid na Marie. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Buhay po ba ang Diyos sa ating lahat? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid kung paano nga ba natin pinapahalagahan ang tinanggap natin sa Panginoon. Amen po ba? Kung sa ating mga sarili, sa dating buhay, wala tayong pakialam. Hindi natin pinapahalagahan ang kaloob sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang alam natin, gumagalaw lang tayo para sa ating sarili, sa ating lakas. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Subalit, mapalad tayo. Sapagkat sa dakong ito, inakayampaan natin, nadako tayo dito sa iba't ibang klase ng panawagan sa atin ng Panginoon. Ito man ay sa karamdaman, sa suriranin, o ano pa mang dahilan. Ito pala ang daan upang ang pagtanggap natin sa binigay ng ating Panginoon ay mawawaan natin sa ating puso't kaisipan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Paano